Ayan, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa Binangunan, Isla. Ayan. At habang si Sir ay nagtotok, tayo naman ay mag-share ng Word of God. Ayan, pag-usapan natin ang Ebanghelyo ng Panginoon sa darating na linggo mula sa Luke chapter 6 verse 39 to 45. Ito ang sabi ng verse 39. Tinanong sila ni Jesus ng patalinghaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isang ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Tama nga naman ang sinabi ng Panginoon, hindi pwede mag-akay ang bulag ng kapwa niya bulag. Ibig sabihin, hindi pwedeng mag-akay yung walang alam, yung walang karunungan, yung hindi niya alam yung daan na kanyang pupuntahan. Sa madaling salita, kapag bulag ka espiritual, kapag hindi mo alam ang salita ng Diyos at hindi mo sinasabuhay ang salita ng Diyos, never na never kang makapag-aakay ng isang tao patungo sa kaharian ng Diyos or makakilala sa Diyos or makasunod sa salita ng Diyos. Kaya kailanman ay hindi pwede. Pareho sila mahuhulog sa bangin or sa madilim na buhay or sa masamang buhay. Halimbawa, pareho lasinggero. Pareho na silang lasing. Dami na lang nainom. Ano pag-uusapan nila? Pag-uusapan ba nila ang Word of God? Hindi. Pag-uusapan nila kung ano pa yung dapat nilang gawin para lalo pa silang makainom or may babalakin nila, gagawa sila ng masama. Wala yung pagkakaiba sa akin dati nung wala pa ako sa Panginoon. Kami mga magkakabarkada, kapag bumababa na yung tama namin, nag-uusap kami kung paano kami makapang-hold up, paano kami makakagamit ng shabu. Yun po yung gustong iparating ng Panginoon, na bulag spiritually. But meron talagang bulag, literally, na kailangan po ng taga-akay. Hindi niya kailangan ng taga-akay na kapwa niya bulag. Kaya ang nag-aakay sa kanya, yung hindi bulag. Dahil yung hindi bulag, alam niya yung daraanan, alam niya kung may sasakyan tatawid, kaya niya naalalayan ng maganda yung bulag. Spiritual naman ulit tayo. Kapag ang hindi bulag, nagkakay sa bulag na spiritual na pananaw, spiritual na mata, walang kaalaman tungkol sa Panginoong Jesucristo, tungkol sa salita ng Diyos at kung paano gumawa ayon sa kalooban ng Diyos, aakayin siya ngayon ng isang may relasyon sa Diyos. At yung may relasyon sa Diyos, mag-aakay sa Kanya, kailangan yung kanyang pag-akay, ibig sabihin, yung kanyang itinuturo, yung kanyang ginagawa, ay dapat yung ayon salita ng Diyos na ipagagawa niya, sabay nilang gagawin ang salita ng Diyos. Baka naman kasi yung iba, like Pharisees, mga Kristiyano sa panahon natin yan, like Pharisees and scribe, turo lang sila ng turo. Ngayon, pinagagawa nila sa mga tagapakinig sa kanila, pero sila ay hindi naman nila ginagawa yung salita ng Diyos na kanilang pinangangaral. Kaya, hindi maaari ito maging taga-akay ng mga beginner. Ang dapat maging taga-akay ng beginner ay yung mga gumagawa at sumusunod sa salita ng Panginoon. Verse 40, walang alagad na hihigit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang Panginoong Jesucristo, guro siya ng kanyang mga alagad. Hindi kailanman pwedeng mahigitan ng mga alagad ang Panginoong Jesucristo habang kasama niya ang kanyang mga alagad. At yun naman po talaga nangyari, sapagkat kung mayroong pagagalingin ang Panginoong Jesucristo ang hinahanap ng tao, at kung mayroong lumalapit sa kanila, pinilalapit nila sa Panginoon ang taong ito, at ang Panginoong Jesucristo naman ay nagmumove siya ng may compassion. Ibig sabihin, ginagawa niya yung kanyang hilig na mayroong habag upang pagalingin yung mga tao. Ngayon po, nung ang Panginoong Jesucristo ay nawala na, mas higit pa po yung ginawa ng mga alagad. Ang mga naranasan ng mga alagad at yung mga ginawa po ng mga alagad ay humigit pa doon. Kasi bakit? Wala man ang Panginoong Jesucristo sa lupa, ngunit ang Panginoong Jesucristo ay kasama ng mga alagad na gumagawa. Kaya yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, mas higitan pa nila. Hindi dahil sa higit sila sa Panginoong Jesucristo, kundi ang Panginoong Jesucristo ay kasama nilang gumagawa. Kaya kung matindi ginawa ng Panginoong Jesus nung siya'y nabubuhay, mas matindi
ang ginawa ng mga alagad sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay kasamang gumagawa. Ang Panginoong Jesucristo hindi nakasakay ng karwahe, kalesa. Ang Panginoong Jesucristo ay hindi nakapunta sa emperor ng Romano. Pero nagawa yan ni Pablo, nagawa ng mga alagad. Ang Panginoong Jesucristo ay marami siyang hindi nagawa nung siya ay nabubuhay sapagkat nandun lamang po siya sa Israel. Pero yung mga alagad nakapunta sa iba't ibang lugar na nagawa ng mga alagad, hindi dahil nagawa nila ng kanilang sarili, kundi nagawa nila dahil kasama nila ang Panginoong Jesucristo. Yung tinuro ng Panginoong Hesus sa kanila ay ginawa nila at higit pa dito yung nagawa nila, nakasama nila ang Panginoon. Aman sinasabi ng Panginoon at higit pa ang mararanasan nila. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan siya ay magiging katulad ng kanyang guro. Naging katulad sila ng Panginoong Jesucristo. Yung mga buhay ay nabubuhay ang kanilang spiritual na buhay. Kasi maraming buhay, pero patay ang kanilang spiritual na buhay. Yun po yun. Kaya kapag na-encounter nila yung mga alagad ng Panginoong Jesucristo, yung patay nilang spiritual na buhay ay nabubuhay. Yung mga patay naman na literal, namatay na, pag pinaray over nila Pablo, nila San Andres, yung mga alagad ng Panginoong Jesucristo, maging si Pablo, yung mga pilay, yung mga patay, yung mga may karamdaman, katulad ng ginawa ng Panginoong Jesucristo nung siya ay nabubuhay, ay nagawa rin ng mga alagad. Hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Remember, sa labas ng templo, sinabi ni Pedro sa isang hindi makalakad, ginto't pilak wala ako, pero tumayo ka at lumundag sa pangalan ng Jesus. At nangyari po. Kaya, naging katulad ng Panginoong Jesucristo yung kanilang pamumuhay bilang lingkod at alagad ng Panginoong Jesucristo. Ang kakaiba nga lang yan, nagagawa nila yun kasi kasama nila ang Panginoong Jesucristo. Hindi pa rin sila naging higit kay Jesus Christ sapagkat sila'y nag-work by the name of the Lord Jesus Christ. Ang Panginoong Jesucristo, nag-work siya nung siya ay buhay sa kanyang kapangyarihan. Walang alagad na higit sa kanyang guro at iyon ang nangyari. Ngunit kapag lubusang naturuan sila, magiging katulad sila ng kanilang guro. Naging katulad sila ng Panginoong Jesucristo, pero hindi nila nahigitan ang Panginoong Jesucristo. Pero literal na work, tulad ng mga engineering, mga fielding na tinatayo, mga technician, mga media platform, meron pang nagiging mas magaling sila kaysa sa kanilang guro. Kaya nga nakaka-imbento sila na hindi na-imbento ng kanilang guro. Yun yung literal na pag-aaral sa academic. But spiritual, walang sino man maaaring makahigit sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo is the King of Kings, He is the Lord of Lords, He is a God. Verse 41, At tinitigan ang tinitignan mo'y ang puwing ng verse 41, Luke chapter 6 verse 41, ang tinitignan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo mapansin-pansin ang puwing ng iyong mata. Nagatahilan. Paano mo masabi sa iyong kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang tahilan na sa iyong mata. Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti, sa gayoy maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. May mga tumitingin po kasi, minsan sinasabi, di ba, nakita ko yung kasama kong preacher, o kaya kasamaan ko nagmumotor. Nang tinignan ko siya, nakita ko meron siyang muta. Nung tinignan ko yung sarili ko sa salamin, meron din pala akong muta na mas malaki pa sa kanya. Minsan ganyan po ang tao. Nakikita niya yung kasalanan ng kanyang kapwa. Nakikita niya yung dumi ng sasakyan ng kanyang kapwa. Nakikita niya yung dumi sa mata ng kanyang kapwa, sa mukha ng kanyang kapwa. At minsan nagtatawa pa siya.
Pero, hindi niya namamalayan na mayroon palang mas marumi pa yung kanya nakita sa kanyang mukha. Kaya, sabi ng Panginoon, may mga tao na tumitingin sa kanilang kapwa at nakikita nila yung kasalanan ng kanilang kapwa. Ay, hindi naman ang kasalanan na yan. Parang di ko yata magagawa yun. Pero ang totoo, in behind, mga kapatid ko, nagawa niya na yung kasalanan na yun, na masigit pa. Kasi nga, kaya niya nasabi yun, kasi may tao. Kaya maraming tao na nakikita niya ang kasalanan ng kanyang kapwa, pero hindi niya nakikita yung malaking kasalanan na kanyang ginagawa. Kaya sabi po ng verse 42, mapagpaimbabaw. Bago mo sabihin sa kapwa mo na aalisin mo yung kasalanan niya, bago mo sabihin sa kapwa mo na hihinto niya yung kasalanan niya, ihinto muna natin yung kasalanan nating ginagawa. Sasabihin natin, mamamatay tao yung isang tao, pero pumapatay ka rin. Sinasabi mo chismoso, chismosa yung isang tao, pero nagchichismis ka rin. Galit na galit ka sa isang tao na pag tinignan ka parang naninira, ay ganun ka rin naman tumingin. Galit na galit ka sa isang tao na gumagawa ng masama, na nakakasakit ng kapwa, ay ganun ka rin. Anong sabi ng Panginoon sa atin? Kapag galit tayo sa gumagawa ng masama, gumagalit tayo sa gumagawa ng masama sa atin, pero ginagawa naman din natin sa iba, ang tawag sa atin ng Panginoon, kung ganyan ginagawa natin, ay mapagpaimbabaw. Mapagkudwari. Sa panahon natin ngayon, plastic, orokan. Kasi bakit? Paano mo sabi sa iyong kapatid, kapatid, bayaan mong alisin ko ang puwing ng iyong mga mata? Parang sinasabi ng Panginoon sa isang talingaga, kapatid, aalisin ko ang iyong kasalanan. Pero hindi mo maalis yung kasalanan na yun kung yun ay ginagawa mo rin na kasalanan. Gayong hindi mo nakikita ang tahilan sa iyong mata. Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti, sa gayoy maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Halimbawa, nakita mo yung kapatid mo, gumagawa ng kasalanan. Hindi mo siya pwedeng i-condemn, uy, tigil mo yan, kasalanan yan. Hindi mo siya pwedeng payuhan na, uy, tigil mo yan, kasalanan niya kasi masama yan sa Panginoon. Pero, yung kasalanan niya na nangungupit, ay ginagawa mo rin. Ano yung dapat i-approach doon? Pwede mo siyang sabihan. Pero idamay mo yung sarili mo. Alam mo, bro, alam mo pare, masama talaga mag-inom. Kaya tigil na natin itong pag-iinom natin. Kailangan, kinabukasan, tinigil mo na yung pag-iinom mo. Kailangan Sabado, Linggo, na nagiinom ako, ano mang araw, kailangan tinigil mo na. Nasa ganun, nakikita niya tumigil ka na at maaakay mo siya sa pagtigil. Eh, ang problema yung iba, nangangaral, pero hindi naman sinasagawa yung kanilang pinangangaral. Halimbawa, nakita mo ang kasama mo sa church, nakikipagkwentuhan, meron siya nasabing di maganda, sinabihan mo siya. Kailangan sabihan mo siya. Kung ginagawa mo yun, ginagawa niya, sabihan mo, alam niyo kapatid, napansin ko, hindi pala maganda yung ganitong gawain. Siguro maganda, itigil ko na. Pag sinabi mong ganon, parang siya na rin pinangangaralan mo. Sa ganong paraan, tinatanggal mo yung puwing niya kasabay ng pagtanggal ng iyong puwing. Verse 43, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at wala namang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Oo nga naman. Nakakita ba kayo ng punong mangga, tagsibol na mga bunga? At nang namunga ay hindi puno na mangga ang kanyang bunga. Ang nakitang bunga sa kanya ay lansones. O kaya, nakita mo yung puno na mangga, green na green, namulaklak. Nang siya ay namulaklak, sumibol yung mga bubot at lumaki yung mangga, yung kalahati ng mangga kulay green ay green na green ang bunga, yung kalahati naman ay bulok na bulok ang bunga. Meron bang gano'n? Parang wala pa ako nakikitang gano'n.
no? Ipinaparating ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Kasi ito, kaugnay po ito ng Beatitude no, sa bundok, sa Sermon of the Mount. 3 chapter po yan ng Mateo 5, 6, 7. At itong si Luke, sa kanyang pag-iimbestiga, dahil magaling siyang writer at isa po siyang doktor, mga kapatid sa Panginoon, nag-imbestiga siya at ito po yung mga napili niyang kinuha niya na i-ginoin niya sa mga nasiyasat niya, napag-aralan niya at mga taong talaga nakausap niya, at ito po yung bahagi na kinuha niya, nilagay niya sa kanyang ebanghelyo. Na ipinaparating dito ni Luke, hindi ka pwedeng maging Kristiyano, hindi ka pwedeng magpatawag na followers of Christ, but your works works of evil. No, hindi ka pwedeng magsabi, ako tagasunod ako ni Kristo. Pero yung aking ginagawa na makikita niyo, huwag kayong magtataka kung pumapatay ako ng tao, kung hindi ako nagmamahal sa kaaway ko, kung hindi ako mapagpakumbaba, kung palamura ako, huwag kayong magtataka. Pero Kristiyano ako. Ganun ba yan? Hindi. Ang gustong iparating dito, kung tayo ay tagasunod ni Kristo, dapat nakikita sa atin yung mga salita ni Kristo. Kung ano yung kanyang ginawa, inibig niya yung kaaway niya, kaya nga doon sa krus ng Kalbaryo, sinabi niya, patawarin niyo po sila, Ama, sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Dapat tayo ganun din, marunong tayo magpatawad kahit na barabagang sila mismo pa yung nagtulak para sa ating ikasisira or ikakamatay natin sa iya. Kailangan makita sa atin yung pagpapatawad. Kailangan makita sa atin yung pagpapakumbaba. At nang sa ganun, makita sa atin yung mabuting bunga sapagkat mabuti yung punong pinanggalingan natin. Walang iba ang Panginoong Jesucristo. Hindi naman pwede makita sa atin, galing tayo sa mabuting puno, ang bunga sa atin ay bulok, masama. Pero yung masamang puno, kapag namunga yan, masama rin. Ibig sabihin, kung nanggaling ka sa isang samahan ng mamamatay tao, hindi nakakapagtaka kung bakit ka papatay. Kung galing ka sa isang pamilya na punong-puno ng puot sa mga kaaway, hindi nakakapagtaka kung magtatanim ka ng puot sa kaaway mo. Kasi yun yung bungang pinanggalingan mo, yun yung punong pinanggalingan mo. Kaya sabi ng Panginoon, kung galing kayo sa akin, mamumunga kayo ng mabuti. Verse 44, nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga sapagkat hindi nakakapitas ng igaw sa puno ng aroma at di rin nakapuputi ng uba sa puno at hindi rin nakakapitas ng uba sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay nakakapagdulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siya ang laman ng dibdib. Doon nagtapos itong gospel sa linggo, Luke chapter 6 verse 39 to 45, no? Pinakikita po dito kung ano yung laman ng puso. Yun yung hindi maitatangking sasabihin ng bibig at magagawa ng tao. Kaya nga kung punong-puno ng mabuti ang ating puso, mapupuno rin ng mabuti ang ating isip. Kaya hindi ka na dapat magtaka kung puno ng kasamaan ang iniisip mo. Kung puno ng kasamaan ang iniisip natin, ibig sabihin masama yung laman ng puso natin, masama rin. Yung isip natin masama rin. Kaya kung totoo na tayo po ay mananampalataya ni Kristo, hindi kailanman mananaig ang kasamaan sa atin. Yung kasamaan ay matitigil at mapipigil sapagkat yung salita ng Diyos ang nasa puso natin. Kaya mamimili ka, anong gusto mo makita sa iyo? Gusto mo bang makita sa iyong pagkatao ang masamang gawa? O gusto mo makita sa iyong pagkatao ang mabuting gawa? Ngayon, kung pipiliin mo mabuting gawa, yun ang laman ng iyong puso. Ibig sabihin, sumasampalataya ka kay Kristo. Luke chapter 17 verse 20 to 21, na sino man sumasampalataya kay Kristo, sabi diyan, ay naghahari ang Panginoon sa kanilang mga puso. Nag-uumpisa maghari ang Panginoon sa kanilang puso. Nangangahulugan, kung si Kristo ay nasa ating puso, tayo ay mabuti ang magagawa.
tayo ay mabuti ang masabi. Kaya, bantayan natin ang ating bibig at ating mga kilos. Kung hindi mabuti ang ginagawa, sinasabi ng ating bibig, check natin yan. Hindi nga mabuti ang laman ng ating puso. Lord, sa oras na ito, pagpalain mo ang aming mga puso at patuloy namin may isabuhay ang salita ng aming Panginoong Jesucristo nang sa ganun, ang aming Panginoong Jesucristo ay maging magalak at masaya sa amin dahil siya ang aming Diyos at Hari. Sa pangalan ni Jesus, and everybody say Amen and Amen. God bless po mga kapatid. At loobin po ni Lord, tayo po ay makapag-share ulit ng gospel.